kung nadala, Your Honor. So, siya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Dinay mo na hindi mo talaga. Walang Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung zip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw, nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung siya nakakahawak dahil pero lalo ako, hindi po. Sinungaling to? Po sa akin ang PIDEA leadership noong pa. Nung magmula nung na-relieve kami doon. Sinasabi ko nga. Ito yung kasagsagan nung kaya siya na-relieve, ito yung kasagsagan nung nag-extort sila ng 8 million. Kaya siya na-relieve. Yun yung kasagsagan nun. Hindi siya pinag-iinitan, nag-extort kasi siya ng 8 million pesos. Kasama nung ibang PIDEA agents na na-relieve din. Po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi, nung daming palusot na itong kalbo. Nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. Nag-extort ka kasi ng 8 million. Na hindi na kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po baka preventive suspension yun. Ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya turnover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang turnover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang i-turnover sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales? Yes. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, yes, I would categorically say that. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay sagan ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po sa sarili. Pero nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinonfirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinonfirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Naloko ka talaga. Hindi naman po, Your Honor. Wala talaga yung papel. Kaming taong bayan, iniisip namin yun. Naloko ka. Kasi ang basihan mo ng authenticity, puncher. Kaya naloko ka. Nabudol ka, Senator Bato. Nabudol ka talaga. Ito yung sinasabi na preventative suspension daw. Na-suspend na sila. Ito yung panahon na sinasabi niya tin-transfer sila sa NCR. Pakita ko lang sa inyo para lang alam niyo lang din. Ito yon. PIDEA hindi makita. Hindi kita no? So, nakasulat sa ibabaw yan. No? PIDEA operatives and civilians cohorts to be charged with robbery. 2013.
Ayan, Jonathan A. Morales. 8 million pesos yan. Ayan, 8 million pesos. Ito yun. Ay, di pala kita. Ayan, 8 million pesos. Tapos ito yung pangalan ni Morales. Ayan, ayan, Jonathan Morales. Kaya hindi na siya nakabalik. Yun yun. Yun yung sinasabi na yun. Papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes. Ay, mali kasi doon si Francia. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, Your Honor. natutuwa Mali ba- kasi si Francia. Dapat si Francia categorically stated na oo, it is fake. Na-intimidate siya kay Bato eh. Baka i-contempt siya ni Bato bigla pag sinabi, naloko ko, ganun. Oo, naloko ka talaga. Senator Bato, naloko ka talaga. Pero malaya akong masasabi yan dito kasi wala ako sa Senado. Hindi mo ako mako-contempt. Si Francia, dahil nasa loob ng Senado, in the middle of a hearing, posible makontempt siya. Pamabastos yun sa chairman or sa senador. Kasi pinasok na niya sarili, namumula sa galit, nanggigil bigla eh. Namumula eh, Gigil siya bigla. Pinersonal mo naman maigi. Pinersonal mo naman, Senator Bato. Ang tanong, is peke ba yung dokumento o hindi? Tapos biglang papasok mo yung sarili mo. Hindi ka naman kasama sa kwentuhan. papel na yun. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? Yes. Hindi naman. That is scientifically improbable. Yes, it's possible. So you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Yes. Hindi naman po, Your Honor. Siyempre na-intimidate na yung tao. Senador yan, siya yung chairman eh. O baka baka hindi makauwi bigla si Francia. Di ba? First stand, By opinion, Your Honor. as far as the DIA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo eh. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Ha? Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God. That Babalik doesn't ako sa make grade one. sense. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi mo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet my life kung sabihin nyo na pagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Yun lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging ganun na lang may mag-leak na ganun ka sensitive Naipilit lang eh. That will cause even the downfall of this Alam nyo mga kodyero, paano niya mapapatunayan na nanggaling nga sa isang folder? Paano, sige, kung itulak natin yung logic ni Senator Bato to its absolute, sagarin natin. Sabi niya, ang basis niya yung butas ng puncher. Dahil, hugot daw yun, hinugot sa loob ng records ng PIDEA. So, it's an authentic document.
So, hindi na makita sa PIDEA kasi hinugot na nga. Hinugot na. Hinugot na. Let's push it to its logical conclusion. Question. Paano nyo nalaman na hinugot? Anong basis ng hugot? Wala. Anong basis na nasa record siya ng PIDEA? Wala rin. Kasi walang tatak ng PIDEA eh. Hindi naman ni-receive ng PIDEA eh. Ni wala ngang control number. So walang basis para sabihin na ito mismong dokumento na to ay nanggaling sa loob ng PIDEA. Walang basis. Pangatlo, nasaan yung dokumento? Nasaan yung dokumento? Sinong may hawak? Sinong naglabas? Mga kutsero, may mga nakikita akong post sa social media na matagal na raw pinapakita to ni Morales. Na. Even before the 2016 elections, even before the 2022 elections. May mga naglalabasan sa social media na nagkukwento mga media people na sinasabi nila na si Morales mismo lumapit sa kanila at pinakita yung dalawang dokumento na yan, yung pre-ops na operation report na yan. So, malamang na kay Morales yung original. So, ang tanong, kung na kay Morales yung original, nasaan ngayon yung... Ba't di nyo tanongin si Morales? Ipasupi na duces tecum nyo. At least ngayon, medyo prepared si Morales. May mga dala-dala na siyang papel. Pero nga lang, yung mga papel, iba. Hindi related dito sa PIDEA leaks na ito. Kalokohan na ito. Country kung ganun. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya, this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para ma-stop yung leakage na yan. Paano naging leakage? Yes, Your Honor. Paano naging leakage kung fake nga? Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. Pag when I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has Unahin natin muna ang senador. this person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Slight physical Branch injuries pa pala. 72 Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jingo Estrada. You want to say something, Yes, Senator Your Honor. Morales? Yung pong sinasabi ni ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. No. Well, that's his opinion. Sabi niya, Apo. opinion niya, sabi niya. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko
sa isang formal investigation. Willing and able po ako na humarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po diyan, ito po downloaded po, no? Pina-download ko po doon sa kamag-anak ko. Ito po appointment ni Director Emitario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Anong connect? Well, I am going to... Anong connect niyan? Ito po, yung ano po lang, no? Anong Yung connect? Inano ko lang po, Your Honor, yung paglilik ng dokumento. Anak ng Pangalawa, meron po ako... Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Firmado po ng isang Director General. Alam nyo, ako kumbinsido na ako na ang source ng leak itong si Morales. Kasi alam nyo kung bakit? Kung ano yung kino-content ni Claire, yun ang nilalabas ni Morales. It's one and the same. It's one and the same. General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po yun. So, we are alluding na posibleng nag-riskback si Atty. Delgado against Andyan si General Atty. Lasso? Delgado. Kaya naglabasan yung mga Pwede yung papeles na yan? pasagutin. Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Atty. Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Virgilio Lasso at saka doon sa isang Atty. Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Engoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Aba, natural, Hinaharap dapat lang. ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment. Hoy, Morales, pag may kaso ka, harapin mo talaga, obligasyon mo yan. Hindi ka bayani dahil humaharap ka sa kaso. Kaya ka may kaso dahil meron kang ginawang kabalbalad. Obligasyon mo na patunayan na mali yung akusasyon sa'yo. Hindi ka bayani dahil humaharap ka sa kaso. Ano ba namang klaseng mindset meron tong Morales na to? Opo, inaamin ko po yan. Meron mga kaso ko, pero hinaharap ko po yan. Hindi ka bayani dahil humarap ka sa kaso. Humaharap ka sa kaso dahil may kasalanan ka. Case lamang po laban sa akin. Hindi po komo ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Gusto mong ibigay sa sarili mo yung presumption of innocence. Pero yung mga sinulat mong pangalan dyan sa pre-operation report mo na hindi mo validate at hindi mo pa naiimbestigahan, guilty na sa paningin mo. Yan yung gusto niyang palabasin eh. Ang dami-dami yung sinasabing pangalan. Pero wala naman kayo mga ebidensya, mga mukong kayo. Hindi naman komo po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po sana, no? Tahimigan mo na yan, Thank you, sir. Thank you. Senator. So, babalikan kita mamaya. I will shift to... Ay, Senator, hindi mo siya kailangan sabihan na babalikan mo. Kusang sasabat yan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. Bye, everyone. See you next time. Bye. Bye.
Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?